Ka-Express, malaking balita para sa Gilas, Pilipinas. Matapos ang mahabang buwan ng pag-aantay at rehab, target na ni Kai Soto ang January comeback, halos isang taon matapos ang kanyang ACL injury. At ayon sa pinakahuling updates mula sa kampo ng ating national team, tuloy-tuloy ang progreso ng kanyang recovery at nasa on-track timeline na siya para muling makabalik sa actual game sa unang bahagi ng 2026. Hindi pa ito full return sa peak form, pero malinaw ang direksyon, bumabalik na ang pinakamahalagang piraso ng Gilas frontline. Sa kasalukuyan, si Kai ay aktibong nagtitraining sa controlled environment, may on-court work na, may conditioning at unti-unting ibinabalik ang basketball movements na critical sa isang 7-footer, footwork, balance at lateral movement. Hindi pa full contact pero sapat na para masabing lampas na siya sa early rehab stage. Mahalaga ito dahil ang January target ay hindi basta symbolic return, kundi functional comeback na pwedeng i-integrate sa sistema ng Gilas. At para sa ating national team, hindi may kakaila ang bigat ng epekto ng pagbabalik ni Kai. Sa mga nakaraang tournaments na wala siya, nakita ang kakulangan ng Gilas sa interior defense, rim protection at consistent rebounding laban sa mas malalaking kupunan. Ang kanyang kumpiyansa ay agad nagbibigay ng vertical deterrence sa depensa at natural na focal point sa loob ng opensa. Kahit hindi pa 100% explosiveness, ang simpleng lawak ng kanyang katawan at timing ay sapat para baguhin ang spacing at decision-making ng kalaban. Strategically, ang January return ni Kai ay nagbibigay kay Coach Timko ng mas malawak na options. Pwede na muling bumuo ng lineup na may tunay na anchor sa gitna, pwedeng ipares sa mas mobile bigs o shooters sa paligid. Hindi rin kailangang ipilit ang heavy minutes agad. Mas mahalaga ang gradual reintegration, chemistry building at defensive positioning. Ang goal ay hindi lang makabalik si Kai, kundi makabalik siyang tama. At sa mas malaking larawan, ang pagbabalik ni Kai ay hindi lang tungkol sa isang player, kundi sa direksyon ng Gilas papasok sa 2026 cycle. January ang simula ng bagong yugto, testing ground para sa rotations, system fit at long-term identity ng team. At kung magiging maayos ang transition, pwedeng maging foundation ito para sa mas malaking torneo sa hinaharap. Sa ngayon, malinaw ang mensahe, ang January comeback ni Kai ay isang tunay na game changer. At ang tanong na lang, gaano kabilis makakaakyat muli ang Gilas kapag buo na ang kanilang haligi sa gitna. At sa balitang pagbabalik ni Kai sa January ay hindi lang simpleng injury update. Isa itong structural shift para sa Gilas, Pilipinas, matapos ang halos isang taon ng kawalan ng kanilang pangunahing big man dahil sa ACL injury. Malinaw ngayon na pumapasok na ang national team sa yugto ng reintegration. Hindi ito comeback na minabadali at hindi rin ito comeback na pang-hype lang. Ito ay isang planadong pagbabalik na may malinaw na layunin, ibalik ang identity ng Gilas sa loob. Sa mga nakarang buwan, naging consistent ang mensahe mula sa kampo ni Kai at ng Gilas program. Ang priority ay long-term health at functional readiness. Kaya ngayon na nakatarget na ang January return, ibig sabihin nito ay lampas na si Kai sa basic rehab. Nasa phase na siya kung saan ang focus ay basketball movements, timing at conditioning na tugma sa international level. Mahalaga ito dahil ang ACL recovery para sa isang 7-footer ay hindi lang tungkol sa pagtakbo kundi sa stability, balance at confidence sa bawat galaw. At para sa Gilas, malaking adjustment ang nangyari nung wala si Kai. Napilitan ang team na umasa sa undersized lineups, help defense sa loob at mas agresibong perimeter pressure para itago ang kakulangan sa rim protection. May mga panalong nakuha pero malinaw rin ang limitasyon laban sa mas physical at mas matatangkad na kalaban. Sa puntong ito, ang pagbabalik ni Kai ay nagbibigay ng solusyon na hindi kayang palitan ng sistema lamang. Size is still size sa FIBA level. At sa pagpasok ng January, hindi inaasahan na agad magiging focal point si Kai sa opensa. Ang mas realistic at mas ligtas na expectation ay ang kanyang papel bilang defensive anchor at spacing presence. Kahit hindi pa full scoring load, sapat na ang kanyang gravity sa loob para magbukas ng driving lanes at kick-out opportunities para sa mga guards at wings. At sa depensa naman, ang simpleng presensya niya sa ilalim ay nagbabago na ng shot selection ng kalaban. Mas maraming floaters, mas konting diretso sa ring. Importante ring tandaan na ang January window ay hindi end goal,
kundi simula pa lang. Dito makikita kung paano siya babagal muli sa bilis ng international play, kung gaano kabilis babalik ang kanyang lateral movement at kung paano siya ipapasok sa rotations nang hindi nasisira ang chemistry. Hindi kailangang pilitin ang minutes, mas mahalaga ang consistency ng availability at ang gradual na pagtaas ng impact. Sa mas malawak na konteksto, ang pagbabalik ni Kai ay nagbibigay ng stability sa blueprint ng Gilas. Sa unang pagkakataon matapos ang injury, may malinaw ng reference point ang coaching staff sa pagbuo ng lineups, schemes at matchups. Hindi na hypothetical kapag bumalik si Kai, nandito na ang timeline at nagsisimula na ang actual na paghahanda. Ito ang unang hakbang ng mas malaking kwento. Ang tanong ngayon ay hindi kung babalik si Kai, kundi kung paano babalik ang Gilas kasama siya. At habang papalapit ang January return ni Kai, mas nagiging malinaw ang tunay na halaga ng kanyang pagbabalik sa loob ng sistema ng Gilas. Hindi ito usapin ng individual comeback story, kundi ng structural correction sa paraan ng paglalaro ng ating national team. Ang pagkawala ni Kai sa loob ng halos isang taon ay nagpilit sa Gilas na mag-adjust, pero ang kanyang pagbabalik ay nagbibigay ng pagkakataon para ibalik ang natural balance ng roster. Isa sa pinakamalaking benepisyo ng presensya ni Kai ay ang pagbabalik ng tunay na interior hierarchy. Kapag may 7-footer sa gitna, nagiging mas malinaw ang roles ng lahat. Ang mga forwards ay hindi na kailangang magbantay ng mas malalaki sa kanila sa loob. Ang mga guards ay mas malaya sa pag-pressure sa perimeter dahil alam nilang may backline protection. Ang depensa ng Gilas ay hindi na kailangang umasa palagi sa double teams at emergency rotations na madalas nagbubukas ng open threes. Sa opensa, kahit hindi pa full scoring mode si Kai sa January, ang kanyang presensya ay sapat na para baguhin ang spacing. Ang mga pick and roll sets ay nagiging mas epektibo dahil kailangan ng kalaban na igalang ang kanyang laki sa roll at sa dunker spot. Hindi na pwedeng i-overcommit ang help defense sa mga penetrators dahil isang maling hakbang lang ay katumbas ng easy finish sa loob. Ito ang klase ng gravity na hindi makikita sa box score pero ramdam ng bawat possession. Mahalaga ring tingnan ang aspeto ng chemistry dahil sa injury maraming bagong mukha at bagong combinations ang nabuo sa Gilas nang wala si Kai. At ang kanyang January return ay hindi simpleng plug and play. Kailangan ng oras para maibalik ang timing, lalo na sa defensive coverages at offensive reads. Dito papasok ang kahalagahan ng controlled minutes at simplified roles sa unang yugto ng kanyang pagbabalik. Mas mahalaga ang tama kaysa mabilis. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.